John chapter 3 verse 16, the title of this message po, ito ang title niyan, The Immense Love of God for the World. Ang napakalaking pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. So, bakit do kailangan natin maunawaan na ang Kapaskuhan ay pagpapakita o pagpapatunay kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Tignan nyo, sabi ko dito sa isang quotation, napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ipinahayag niya ito sa pamagitan ng kapanganakan ng kanyang anak na si Jesus. So ngayong Kapaskuhan, huwag niyong kakalimutan na ito ho ang reason kung bakit ho nagpadala ang Diyos Ama sa langit ng kanyang anak, ay dahil sa isang reason, dahil sa napakalaki niyang pag-ibig sa atin. Amen. Huwag niyong kakalimutan ho na ang Kapaskuhan nakasentro kay Jesus. At kaya ho mayroong Pasko dahil mahal tayo ng Diyos. Amen o. Kaya may Pasko dahil mahal ako ng Diyos. Ibig sabihin, Pastor, kahit wala kami matanggap na regalo, si Jesus po, sa totoo lang, although mahirap unawain, pero si Jesus ay sobra pa sa sapat. Siya ang pinaka-the best na regalo na natanggap natin ngayong Pasko. So balikan ko lang ho, napakalaki ng pag-ibig ng Diyos, kaya may Pasko, at papasok na ho tayo sa tanong natin. How did God show His immense love for the world? Ano nga ba ni Lord pinakita through sa passages na binasa natin po? Number 1, sabi dito ho, pinakita ng Diyos ang kanyang napakalaking pag-ibig sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak sa sanlibutan. Sabi po dito sa passage natin, basahin ko lang po sa English translation, For God so loved the world that He gave His only Son. So past tense po dito, sapagkat din na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. So ang significance ng pagbibigay ng Diyos ng kanyang kaisa-isang anak sa sanlibutan ay pambihira sa lahat ng uri ng pag-ibig. Hindi lang ito basta pag-ibig. Tandaan ninyo, ang salitang sanlibutan sa Greek word ay cosmos. Ibig sabihin, literally, pag binasa niyo yan ng literal, ang pag-uusapan natin ay mahal ng Diyos itong universe o itong sanlibutan na kinabibilangan natin. Pero pag inaral niyo mabuti, hindi ito patungkol sa mundo na tinitirhan natin. Yung word na sanlibutan ay tumutukoy sa sangkatauhan. Ikaw at ako yan. Amen po? Kaya pag binasa mo yan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa akin, sa iyo at sa akin. Kaya ibinigay ng Diyos sa kanyang kaisa-isang anak. So, bakit ko binigyan ng highlight yung word na ibinigay? Tandaan nyo ho, pag binasa nyo yung salitang ibinigay, tapos i-equivalent mo ang sanlibutan, hindi siya deserve. Alam niyo bang hindi deserve ang sanlibutan na mahalin? Bakit po? Mahal ng Diyos ang sanlibutan, pero tanong, mahal ba ng sanlibutan ng Diyos? Hindi. Yan ho ang nakakalungkot na katotohanan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak sa sanlibutan na hindi siya kilala. Ibinigay ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak sa mga taong galit sa kanya at ayaw sa kanya. Kaya ho, ang equivalent nito, siya, ang Diyos ang may pinakamalaking pag-ibig dahil ang minamahal ng Diyos yung mga taong walang pagmamahal sa kanya. Grabe ano. So, sabi dito, yung halaga ng kanyang anak ang nagpatunay kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa katawan. Take note, isa lang ang anak ng Diyos. Begotten Son. Pag sinabing begotten ho, hindi ho siya basta hindi siya basta word lang. Kundi may something siya na napakalalim ng kahulugan dahil yung salitang begotten ho ay talagang mahal na mahal, precious. Pinaka-iingat-ingatan ng Diyos na kanyang anak. Pero isipin nyo, yung pinaka-valuable na anak niya, hindi siya nagdalawang isip na isend sa sanlibutan para patunayan sa sanlibutan, ganyan ko kayo kamahal. Amen ho, ganun kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Isipin nyo, kung gaano kalaki ang pagtingin niya sa kay Jesus Christ na kanyang anak, kung gaano ang pagmamahal niya, isipin nyo kung ipadala sa sanlibutan. Meaning, sinasabi ng Diyos sa sanlibutan, kung gaano ko kamahal si Jesus, ganyan ko rin kayo kamahal. Purihin ng Panginoon, yung anak ng Diyos na isa, ngayon ay marami na. Amen po ba? Yung katabi mo, anak yan ng Diyos. Amen? Simula nung kinilala natin si Jesus, tayo ho na walang takot sa Diyos, tayo na ayaw sa Diyos, tayo na galit sa Diyos at hindi kilala ang Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, nakilala natin ang kanyang Ama, tinanggap natin si Jesus, at tinangkin natin na ang kanyang Ama ay maging tatay natin. Amen po? Ganyan ho kaganda ang salitang yan, dyan sa John chapter 3 verse 16. The act of giving, sabi dito, God gave His only begotten Son, a priceless gift.
walang katumbas na halaga si Jesus. Tama? Priceless. Si Jesus Christ, priceless. Napakahalaga niyan, sabi ko sa inyo. Showing the depths of His affliction for a world that often rejects Him. Baliktad. Ang Diyos na mayroong priceless na regalo, inutusan niya para pumunta sa sanlibutan, nagalit sa Kanya at ayaw sa Kanya. Kaya ho, ganun katindi ho ang bigat ng salitang John 3:16. Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, yung sanlibutan, talagang totally ho, hindi siya kilala. Isipin nyo, alam ni Jesus Christ na pupuntahan niya sa sanlibutan, papatayin siya. Pero ibig sabihin, kahit papatayin ka, kahit hindi ka tatanggapin, pupuntahan mo pa rin. Ganun ho katindi yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ho, yung word na immense ay hindi ho yan masukat. Napakalawak po niyan. Ang isang katumbas po niyan ay walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Okay? So, sana ho naunawaan na natin yan John chapter 3 verse 16a. Okay ho? Ganun katindi ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak sa mundo. Okay, pangalawang reason, bibilisan po natin. Okay, pangalawang reason, how did God show His immense love for the world? By sending His Son to save the world. Okay, tapos na tayo doon sa only Son. So ngayon, yung only Son, ay pinadala, binigay ng Panginoon, hindi basta pinadala, ibinigay. Ang sabi doon, ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak sa sanlibutan, meaning kung ano ang gagawin ng sanlibutan sa kanyang anak, yun ang mangyari. At alam naman natin ho ang realidad na nangyari, hindi ho naging maganda ang approach ng mga tao kay Jesus. Pumunta si Jesus Christ, kiniklaim ni Jesus Christ na siya ho ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Imbis na maniwala ang mga tao na galing kay Jesus, pinatay nila si Jesus dahil para sa kanila, isa kang bulaang propeta. At yun ho ang nakakalungkot dahil alam ni Jesus Christ na yun talaga sasapitin niya. Isipin nyo, pupunta ka para magdala ng regalo, magdala ng kabutihan, pero yung pupuntahan mo, hindi ka tatanggapin. Pero ho, balikan ko lang ha, hindi lang nakita ni Jesus Christ yung mga magre-reject sa Kanya, nakita din syempre ni Jesus at ng Diyos Ama yung mga tatanggap sa Kanya. Tayo po yun. Amen ho, although mas marami pa rin yung mga tao kung hindi tumanggap kay Jesus, tayo po ay iilan lang. Ito ho, pangalawang reason, kaya napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pangalawa, by sending His Son to save the world, tingnan natin ho ang kasunod na verse. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan yung kadugtong ng John 3:16a. Okay, sabi dito sa 17, isinugo ng Diyos sa Kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit tinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So, ganun katindi ang kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, di ba? Binigay niya ang kanyang anak. Ngayon, pagdating ni Jesus Christ, may utos ang Diyos sa kanya. Hindi ho para hatulan, di ba? Sabi nga sa isang quotation sa mabuting balita, kaya pumunta dito ang manggagamot ay para gamutin ng mga may sakit. Sa isang salin, sabi doon, kaya ako pumunta rito para ho sa mga makasalanan at hindi sa mga matutuwid. Ang totoo, walang matuwid. Nung dumating si Jesus Christ, iilan o wala halos matuwid kahit isa. Kaya siya dumating, pero hindi siya tinanggap ng mga tao. Okay, ano ibig sabihin nito? Nung pumunta si Jesus Christ, isipin nyo, dapat siyempre, ikaw na Diyos, galit sa iyo ang mundo, hindi ka kinikilala, pero ang pag-ibig ng Diyos ang mas umiral kaysa sa galit. And imbis na i-express ng Diyos ang kanyang galit sa sangkatauhan, pinadala niya si Jesus Christ hindi para hatulan ng sanlibutan, kundi para i-express ang extended na pagmamahal ng Diyos mula sa langit. Grabe, hindi hatulan. So nung dumating si Jesus Christ, imbis na sikmatin niya lahat ng mga tao, ang sabi ng Panginoon, ngayon na mag-uumpisa ang paghahari ng Diyos. Nung pagbaba o nung pagkasila ni Jesus Christ, nagsimula na ho ang extension ng kaharian ng Diyos sa langit. Okay? Tiyak ang kaparusahan na nag-aabang at naghihintay sa atin, sabi sa Roma chapter 6 verse 23. Sino nakakabisa sa Roma 6:23? Okay, ano ho ang Roma chapter 6 verse 23? Sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, wala hong ligtas. Kung hindi isinilang si Jesus Christ sa sanlibutan, kung walang Pasko, wala hong maliligtas ni isa man. Pastor, paano sila Moses? Paano sila Abraham? Balikan ko lang ho, si Abraham, si Moses, ang mga unang mga tao sa lumang tipan, si Jesus din po inaantay nila. So malinaw ho yung sa atin.
Tiyak ang kaparusahan na nag-aabang o naghihintay sa atin. Pero take note, sabi dito ho, sa kadugtong ng Roma chapter 6 verse 23, ano sabi sa una? Sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit, purihin ng Panginoon, may ngunit. Minsan sa word po, napakahalaga ho nung kasunod. Ang tawag dyan, conjunction po ba? Yung kadugtong ng passage, sabi, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, libre. Kaya nagkaroon itong buong Pasko, alalahanin nyo ho, wala ka man matanggap, may una ka nang natanggap, at yun ang pinaka-the best na regalo, si Jesus. Amen po ba? So si Jesus ang reason ng Pasko. Kaya kung may regalo kang matanggap o wala sa Pasko, may kulang, may something na kulang sa buhay mo, dahil Pasko, hindi mo dapat yun ang tinitingnan mo. Si Jesus nga po ang reason ng Pasko. Amen po. So wag mo natin kakalimutan yan. Balikan ko lang yung passage, Utay-utayin natin ito. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Ganda ng usapan ng Diyos, no? Parang ang senaryo sa langit, anak, ibibigay kita sa sanlibutan, hindi lang basta isusuko, ibibigay. Meaning pag nag-uusap ang mag-ama sa langit, sabi ni Jesus, siyempre alam ni Lord kasi ang Diyos siya, alam ni Lord, papatayin siya ng mga tao. Pero ganoon na lang katindi yung pagmamahal nila sa sanlibutan. Tinuloy at ang sabi sa 18, hindi hinatulan ng parusa ang sumampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ito ho ang result na nangyari. So si Jesus Christ ibinigay ng Diyos sa sanlibutan, yun ang unang puntos natin, ganun kalaki kasi ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pangalawa, isinugo niya si Jesus Christ. Pero take note isinugo niya na, ibinigay niya na ang kaisa-isa niyang anak, pero ito ho ang reality. May mga tao pa rin na hindi tatanggapin si Jesus. Ngayong Pasko ho, sa totoo lang, kahit mag-celebrate ang buong mundo, tingnan niyo ho ang celebration, hindi ho nakasentro kay Jesus. Kanino nakasentro? Sa mga pagkain. Bakit to? Mga company, nagkakaroon sila ng Christmas party, minsan nabanggit ba nila si Jesus? Di ba? Meron ba sila doong espasyo, meron ba silang space doon sa kanilang event na nandoon yung, parang kunwari, ito yung table ni Jesus? Pero ang church natin ho, bibigyan natin ng ganong setup. Kaya ho, meron tayong Happy Birthday Jesus. Yung Happy Birthday Jesus ho, sa totoo lang, although wala pa kayo nakikita, meron po ng ganon. At hindi ho kami nakikiusap sa inyo maglagay kayo doon, pero ho, kung nagre-regalo nga tayo para doon sa mga taong hindi naman sila reason ng Pasko, si Jesus ang reason. Okay? So ano ho ang hinihiling ng simbahan lang kung magbibigay kayo ng regalo? Yung para sa church. So tumingin na kayo dito ngayon, ano kaya ang pwede kong ibigay kay Jesus para sa church niya? Tingin lang ho kayo dyan, yung mga mumurahin lang. Ay pastor, hindi deserve si Lord sa mumurahin, hindi yung mahal. Ang ganda sana sa pakiramdam na yun kung mayroong gano'n, no? Pastor, hindi deserve. Katulad ni David, si David po, sabi may isang senaryo, sabi ng isang lalaki, mahal na hari, huwag nyo na hong bilhin yung lupa na yan. Ibibigay ko na lang sa iyo yan para diyan ka mo sumamba sa Diyos. Sabi ni David, ano ka ba? Hindi ako nagbibigay sa Diyos ng walang halagang bagay. Okay? So, alam ko, yung pagpunta nyo dito, yan ang isa sa pinaka-expression kung gaano kahalaga ang Diyos sa inyo. Amen? Okay? Napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya si Jesus. Pangalawa, sinend niya si Jesus. At last point natin, huwag nyo kakalimutan na ito ang last. How did God show His immense love for the world? By judging the world justly. Hindi ho, sabi ko sa inyo, hindi pumunta si Jesus Christ para hatulan ng sanlibutan. Pero ho, dito ho, sa last passage natin, sa John chapter 3 verse 19 to 21, binanggit dito ho na mayroon pa rin paghatol na gagawin. Pero hindi ho doon naaayon. Saan po? Hindi ho doon ayon sa galit ng Diyos, kundi doon sa mga ginagawa ng tao. By judging the world justly through the light of His Son. Okay? Ganito ang paghatol ng Diyos. Ganito, tinan niyo po kung gaano kapatas ang Diyos sumatol. Sa mundo ho, pag wala kang ganito, wala kang katarungan. Amen? Purihin ang Diyos natin ay just. Makatarungan ang Diyos natin at sinisigurado ng Diyos na yung kanyang katarungan, yun ang mangingibabaw the moment na siya ay humusga. Tingnan niyo sabi, ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ng ilaw si Jesus. Naparito, dito sa passage na to,
Parang makikita natin na hindi si Lord dito ho napilitan lang pumunta sa sanlibutan. Take note, sabi ng Diyos Ama, pumunta ka sa sanlibutan kasi sinusubong kita. Pero sa passage ng sa verse 19, ganito ang sabi naparito sa sanlibutan ng ilaw. Meaning mayroong kang ang tawag dito madidiscern na si Jesus mismo ay willing. Willing siya pumunta sa sanlibutan. Okay, naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim. Dilim kaysa liwanag sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Yung mga tao ayaw sa gawain, ayaw sa mga espiritual na mga bagay, ayaw kasi nila ma-expose ang buhay nila na makasalanan. Alam niyo sa simbahan, kung sa pagsisimba mo may natatouch sa'yo, ibig sabihin mayroong nasasapul sa'yo dahil mayroong kang maling ginagawa, it means tama ang pinupunta mong simbahan. Ibig sabihin, tama ang nadaluhan mong gawain kasi bakit may tinatama sa buhay mo. Kasi pag sa simbahan na napuntahan mo, tawa ka na lang ng tawa, uuwi kang parang ang dala-dala mo ay parang pagpapala lahat at hindi mo pagtutuwid. Medyo delikado yung simbahan na yun. Dahil marami ng mga simbahan sa panahon, hindi na nangangaral ng totoo dahil ayaw na makasakit ng tao. Sa simbahan na to, may masaktan lang po si pastor, wala ko tayong magagawa. Binabasa ko lang ang salita ng Diyos. Amen! Sabi, isipin mo, nagpadala na ng ilaw ang Diyos. Ganun katindi yung pagmamahal ng Diyos eh. Ayan ang anak niya, nakapackage na si Jesus Christ. Libre na nga si Lord. Dala-dala pa ng Panginoon ay hindi tabak. Isipin nyo, kung dala-dala ni Lord ay tabak, ito ho, iba. Ang dala-dala pa nga ni Jesus, hindi paghatol eh. Sabi ng Diyos Ama, dala-dala ng kanyang anak ang ilaw. Pero ang masama ho nangyari, imbes na piliin si Jesus, ayaw ng mga tao nasanay na sa dilim, at ayaw nila tanggapin si Jesus, dahil once na tinanggap nila si Jesus, may expose ang kanilang kasamaan. Pag sa Diyos, kahit anong sama ng pinanggalingan natin, yung sama ng nakaraan natin, pag hinarap mo yan sa Lord, pag sinabi mo, Lord, yung ilaw mo, tinatanggap ko, yung lahat ng karumihan mo, makikita mo kasi maliwanag. Nagpunta ka sa salamin, walang ilaw. Paano ka nagsalamin ka pa? Tama? Diba? Si Jesus Christ ang ilaw na pinadala ng Diyos sa sanlibutan para makita ng mga tao ang kanilang kasamaan, hindi ho para husgahan. Ipakita ang kanilang kasamaan para sila ay mag-repent. Tandaan nyo, ang mensaheng dala-dala ni Jesus Christ, repent. Katulad sila ng mensahe ni John the Baptist. At maraming mga tao ang nag-repent, kinilala ang Panginoon sa kanilang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, kaya naayos sa kanilang buhay. Ito, lagi nyo tatandaan, makikita sa buhay ng isang tunay na Kristiyano na siya'y tunay na Kristiyano na sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay. Kumusta ho ang pinopost natin sa Facebook? Doon makikita kung sino ka. Kasi nandun ho, isa ho yan part ng ating pamumuhay. Okay. So, asan na tayo? Sa 21, ngunit, ito ho ang kakalitong, ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Ito ho ang kuting sa atin, tayo po ay mga binago lang din ng Diyos. Pero pag tayo nag-usap-usap, may mga nakaraan tayong buhay, na kung yung mga nakaraang buhay, ang atin hong pag-uusapan, talagang hong pangit. Amen ho. Sino ho dito ang walang nakaraan? Lahat tayo ho ay may nakaraan. Napakalugi ka kung wala kang nakaraan. Wala kang maipapatotoo. Kaya minsan, hayaan yung i-allow ng Diyos ang mga pangit na circumstance na nangyayari sa ating buhay dahil someday pagtayo mo sa isang lugar, pagharap mo sa mga tao na idadala ka ng Panginoon, napaka-powerful ng iyong patotoo. Kasi bakit? May naayos sa iyong buhay. In conclusion, sabi dito, ipinakita at ipinahayag ng Diyos ang kanyang napaka-laking pag-ibig sa sangkatauhan. Balikan ko lang yung 3 puntos. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak sa mundo, pagpapadala ng kanyang anak upang iligtas ang mundo at paghatol sa mundo ng may katarungan sa pamamagitan ng liwanag ng kanyang anak. Hindi basta tayo ang hatulan ng Diyos. Hindi tayo basta paparusahan ng Diyos unless tinanggap natin yung ilaw na nagmumula kay Jesus. Kaya pagdating natin sa langit, pagharap natin sa Panginoon, bakit tayo may mukhang mayaharap? Kasi bakit tinanggap natin yung ilaw? Paano kaya yung mga taong hindi nga kilala ang Diyos? Pangalawa, hindi namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, tapos haharap sila sa Diyos. Anong mukhang mayaharap din sa Diyos? Purihin ng Panginoon, tinuruan tayo ng Diyos kung paano tayo haharap sa Kanya someday sa pamamagitan ng ilaw na binigay sa atin ng Panginoon. Then sabi dito, ito ang mga ginawang paraan ng Diyos upang ipadaman niya sa sangkatauhan ang kanyang walang hanggang pag-ibig.
Yun ang pinaka conclusion ko dun sa word na immense. Walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Sa application, pahalagahan natin ang dakilang pagmamahal ng Diyos na ipinakita at pinadama niya sa atin. Okay? Pahalagahan natin ang Diyos ayon sa pagpapahalaga na naranasan natin mula sa Kanya. Then last, pahalagahan natin ang ating dakilang Diyos ayon sa pagpapahalaga na narapat sa Kanya. Huwag natin laging option lang si Lord. Lord, pag Sunday, option lang kita. Hindi. Dapat si Lord ang top priority natin pag Sunday. Kaya nga niluluhod ng pastor. Niluluhod ng leader na ang mga kapatiran walang trabaho pag linggo. Para ang linggo, para kay Lord. Nagpipray ba kayo ng ganon? Kasi si Lord hindi option. Ay Lord, pagka ano lang po. Pagka hindi lang ako busy. Pag ako, Panginoon, hindi pagod. Hindi, kahit pagod ka. Pumunta ka sa simbahan dahil kay Lord yan. Amen. Si Lord po ba talaga? Sana ho, maisip natin ho. Kasi tayo ho, hindi tayo naging option ni Lord. Yung John 3:16, hindi tayo option ni Lord. Ay, teka, pag-usapan nga natin Jesus, yung anak ng Diyos Ama. Pag-usapan nga natin, ano ba? Gusto mo bang pumunta o ayaw? Hindi nga, wala nang option eh. Ang sabi ng Diyos Ama, pumunta ka sa sanlibutan. Si Jesus Christ or mismo, may puso siyang pumunta. Naging option ba tayo kay Lord? Hindi. Naging priority tayo ng Diyos. Kaya gawin din natin siyang priority. Pastor, pag Sunday lang ba? Hindi po. Pwede pong araw-araw. Sana ho, kung gusto nyo makiride sa akin, may 4:30 po kaming prayer, pwede kayong sumabay sa prayer na yon. At ang mga pinagpipray po doon ay huwag nyo kakalimutan yung una, pamilya. Amen po? Yan ho ang mensahe ng Panginoon sa araw na to, the immense love of God for the world. Sa Diyos po ang pinakamataas sa pagpili.